Ang solar grounding kasi ay napakalaga. Unang-una, kapag umuulan at nahawakan natin yung solar panel, yung frame, at gumagana yung unit, naka-grid tie, kung sakaling mahawakan natin, hindi tayo makukuryente. And guys, halos paras din lang sila ng aftermarket, oh. Diba? So ito, ayan, finally, i-install na natin yung ating DIY na U-clamp or under-clamp. So dito ay gagamitin ko ay service drop wire para sa kanyang ground wire, yung papunta sa lupa. Tapos may nabili na ako ng ground clamp. Tapos ang gagamitin nating rod ay yung ordinary lang na bakal, hindi siya corrugated. Then nilagyan ko ng tornilyuhan. Then yung ating DIY na under clamps. Tapos yung ground link. May nabibiling ganito sa Shopee na meron na siya lugs. Wala naman akong pambili. Ganito na lang DIY. Then lalagyan ko ng grasa yung tornilyo para kahit paano tumagal. Ang solar grounding kasi ay napakalaga. Unang-una, kapag umuulan at nahawakan natin yung solar panel, yung frame, at gumagana yung unit, naka-grid tie, kung sakaling mahawakan natin, hindi tayo makukuryente. Pangalawa, kung sakaling may lightning strike or may kidlat, kahit paano, safety yung unit natin. Yan, napaka-importante yan. Pang inverter kasi na ganito, pag wala siyang proper grounding, pag iganon natin sa ating kamay, meron siyang kuryente, meron siyang static. So masakit yun. Tapos sa battery, bawat metal yan, meron yan. Meron siyang banding na ground. Yan, kaya dapat meron siyang nakaband yung ating unit, pati yung itong box, circuit breaker box, nakaband sa ground yan, oh. Oops. Tapos nakaband doon. Ayan, pinadaan ko na lang sa sa bakal ng bahay. So napaka-importante niyan. Isang napakahirap na tanggalin ay yung mga dating clamp niya. At ito yung napansin ko. Malamang ito ay tuwing umuulan may dumadaloy na kuryente, kaya siya kinalawang na ganyan. Experience ko naman kasi yung mga ganitong klaseng galvanized na tube, di naman siya basta-basta kinakalawang pero ito, tingnan nyo. So isa na rin siguro kagandahan na meron siyang ground banding para hindi madaling masira yung bakal, oh. So malamang dito dumaloy yung kuryente. So sa pagtanggal pa lang ng mga dati niyang mga clamps ay mahirap. Tapos maaraw pa. So ilalagay ko dito sa mga dugtungan ng railing ay yung ganito yung mahaba. Kasi nga lalagyan ko ng galapa. Iyon. Kasi ito wala siyang splicer. Splicer ba yun? Tama ba yung splicer? Ayan, wala siyang ganun. Lalagyan ko na lang ng galapa. Yung pagtanggal ko kanina ng mid clamp, ang hirap kasi dudukutin mo sa ibabaw. Mahirap. Ngayon, puro silong na. Ay, ibabaw.
ngayon naman guys ay maglalagay na tayo ng grounding link. So ang paglalagyan natin ay dito na sa ilalim. Dito na ako maglalagay. Kasi kung sa dulo mainit, mas maganda na dito. Tapos tutok pa sa railing. Ikukunik kasi natin yan sa railing. So sadyang solar setup ay napakaarte. Kasi nga ganyan din sa grid talaga nag-i-invest din sila ng pera para lang ma-save or safety tayo. Yun ay mga poste. Dati yung mga kahoy na poste meron siyang ground wire. Ngayon wala na kasi nga bakal na yung poste. Ayan, dami pa. Service drop wire gagamitin natin. Mas tipid na to. Tatanggalin natin yung may balat para legit na grounding. Iyon. Ito kasi yung frame ng solar panel, tapos yung mga railing, kahit sabihin nating metal yan, meron siyang coating na kahit idikit mo dyan, hindi 100% na yung resistance ay contact. So kailangan talaga ng grounding banding. Ito kasi meron siyang piercing plate. Ayan o, stainless na piercing plate na kapag hinigpitan natin susugatin niya to. So magko-contact siya. Design talaga na pang ground. Kulang pa nga dapat sana 4 to. Dadagdagan ko na lang later on. Okay naman na kasi naka-contact naman na lahat yan Ayan o. Ayos. Next ay yung ating ground rod. Sana wala siya matamaan gold. So yun na siya guys. Ayun. Okay, so nakalink na silang lahat. Ayun o. Diba? Pati doon sa railing nakalink. Ayos na, wala na yung problemang awang-awang. Kaya ito paano, naleles na yung tulo. Wala na masyadong tulo. Pwede na nating lagyan ng sealant. Malamang sealant talaga ilalagay ko, mas mura. Merry Christmas! Happy New Year!